Ang taong ito ay hindi pa ganap na patay. Isang grupo ng mga gutom na lobo ang sabik na kumagit sa kanyang katawan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang ang mga lobo ay kumakain ng mabuti, isang malaking tigre na may isang mata ang lumitaw. Napatras ang mga lobo sa takot. Kahanda ang lumapit sa bata ang tigreng isang mata. Pero parang hindi nito sinasadyang kainin ng lalaki. Ang tigre ay umungal ng malakas, at ang mga lobo ay agad na sumigaw sa takot. Isang tingin, nakakatakot sila na parang aso. Ang alpha wolf lang ang ayaw sumuko. Dahil dito, agad itong inipit ng tigre sa lupa at nakagat ng pira-piraso. Kinagat ng tigre ang leeg ng pinunong lobo at inihagis ang katawan nito palabas. Umaatungal ito sa galit, nagtakbuhan ng mga lobo sa takot. Napatingin ng tigre sa batang hindi pa humihinga. May kaunting lungkot sa mga mata nito. Dahil napagtanto nito, imposibleng mailigtas ang kanyang buhay. Nang mamatay ang bata, pinrotektahan ng tigre ang kanyang katawan. Dinilaan nito ang mukha, saka iniangat ang ulo at napasigaw sa sakit. Ang dahilan kung bakit ginawa iyon ng tigre ay dahil gusto niyang gantihan ang ama ng bata sa hindi niya pagpatay sa kanya noon. Desperado si Mandok dahil hindi niya mahanap ang kanyang anak, pero nakaramdam siya ng pamilyar na hininga. Nang lingunin niya, nakita niya ang isang tigre na may isang mata na dinadala ang katawan ng kanyang anak sa kanya. Pagkaraan ng maraming taon, muling nagkita ang isang lalaki at isang tigre. Ang mga alaala ng nakaraan ay lumitaw din sa aking isipan. Noong araw na iyon, pumunta si Mandok sa kabundukan upang manghuli para pakainin ang kanyang pamilya. Nakasalubong niya ang isang tigre na kumakain ng biktima nito. Ayaw ni Mandok na saktan ito. Ngunit sa oras na ito, ang dalawang anak ng tigre ay tumakbo patungo sa inang tigre. Pinasigla ng anak ng tigre ang instincts ng inang tigre. Umungol ito at sumugod patungo kay Mandok. Kailangang hilahin ni Mandok ang gatilyo. Pero sadyang umiwas pa rin siya sa panganib. Ang inang tigre ay tumayo ng hirap na hirap. Ngunit isang bala ang tumama sa ulo nito. Ang putok na ito ang pumatay sa inang tigre. Tumakbo ang dalawang anak ng tigre sa kanilang ina. Sa loob nito, ang tigre na may isang mata ay umungal ng galit kay Mandok. Tiningnan niya ang eksenang ito at nakonsensya siya. Ngunit labis na nasasabik si Go Gayong. Sa pagkakataong ito, kapag nakahuli sila ng 3 tigre ng sabay-sabay, ibebenta nila ito sa mataas na presyo. Pinatay ni Go Gayong ang inang tigre at gusto ring patayin ang dalawang anak. Dahil dito, itinaas ni Mandok ang kanyang kamay para pigilan siya. Tumigil tayo dito, pero ayaw sumuko ni Go Gayong. Pagkain daw namin. Para sa mga mangangaso, ang pakikipagkita sa isang tigre ay isang bihirang magandang bagay. Taglamig na ngayon, kahit na hindi mo sila patayin, maya-maya ay mamamatay sila sa gutom o lamig. Ngunit iba ang Mandok sa ibang mga mangangaso. Bilang pinakamahusay na mangangaso sa Hilagang Korea, hindi siya pumunta sa mga bundok upang manghuli ng pera. Naghahanap lang siya ng makakain. Iniligtas ni Mandok ang dalawang anak ng tigre at dinala sila sa isang kuweba sa bundok. Gumapang ang isa sa loob. Ngunit ang isang mata na batang tigre ay sumigaw kay Mandok. Tiningnan lang ito ni Mandok sabay alis. Nagdala siya ng ligaw na manok para ibigay sa dalawang maliliit na tigre. Nang makita silang kumakain ng matako, umalis si Mandok. Hanggang Tagsibol ng susunod na taon. Ang ulan sa Tagsibol ay nagpapaalala kay Mandok ng isang batang tigre. Nang pumunta siya sa kuweba ng bundok para tingnan. Ang masunurin na tigre ay hindi nakarating sa taglamig. Ngunit ang tigre na may isang mata ay wala kahit saan. Sa isang kisap mata, 3 taon na ang lumipas. Ngayon ang pangkat ng mangangaso ni Mandok ay inatake ng isang tigre. Nang makita ni Mandok na karamihan sa mga tao ay nakagat hanggang sa mamatay ng mga tigre. Niyakap ni Go Gayong ang asawang huminto sa paghinga. Sinabi niya kay Mandok, ang tigre ay tumatakbo patungo sa nayon. Ito ay nagpapaalala kay Mandok sa kanyang asawa at mga anak sa bahay. Kaya tumakbo siya pauwi, ngunit ang kanyang hunter's instinct ang nagpatigil sa kanya. Napagtanto niya na ang tigre ay hindi pa nakakalayo, ngunit nakahiga sa malapit, naghihintay na mahulog ito sa isang bitag. Maingat na tumingin si Mandok sa paligid. Pagagawang talunin ng iyong pangkat ng mga mangangaso, ang tigre na ito ay napakalakas. Sa sandaling ito, isang ungol ang tumunog sa likod ni Mandok. Kusang nagpaputok siya, ngunit sa halip ay narinig niya ang sigaw ng isang babae. Susuriin lang ni Mandok, tapos narinig ko ang ungol ng tigre. Tumayo siya sa kinatatayuan, hindi naglakas loob na gumalaw. Ngunit ang tigreng isang mata ay tumingin lamang sa kanya at pagkatapos ay umalis. Dahil ang layunin nito ay hindi upang patayin si Mandok. Pero naramdaman din nito ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Nagkamali pala siya sa babae. Ang asawa niya ang nakasama niya ng mahigit 10 taon. Bumagsak sa bangin ang buhay ni Mandok. Inalis niya ang kanyang baril at umalis sa pangkat ng mangangaso. Tuwing pumupunta ako sa kabundukan, kumukuha lang ako ng ilang murang halamang gamot. Ngunit si Go Gayong ay maswerteng nakaligtas. Naging bagong pinuno siya ng pangkat ng mangangaso. Ang kanyang pangkat ng mga mangangaso ay dalubhasa sa paghuli ng mga tigre. Ang mga tigre dito ay pinatay niya at wala nang natira. Muling nahuli ng hunter team ang isang inang tigre.
Ang inang tigre ay sumugod patungo kay Go Gayong, ngunit ang kanyang leeg ay hinigpitan ng isang matalim na wire na bakal. Pinamula ng sariwang dugo ang mga nalaglag na dahon sa lupa, ngunit hindi pa rin ito masusupil. Napatay ni Go Gayong ang dalawang anak ng tigre nito. Ginamit niya ang kanilang mga katawan bilang pain na inaakit ang inang tigre sa isang nakaayos ng bitag. Pinoprotektahan ng ina na tigre ang katawan ng kanyang anak. Tinutok muli ni Go Gayong ang baril dito. Sa huli, ang pamilya ng tatlong tigre ay nahuli lahat ng isang pangkat ng mga mangangaso. Marami silang nani. Itong inang tigre ay magpapalit ng malaking halaga. Binuhat ng hunter team ang inang tigre habang kumakanta. Ngunit isang tunay na hayop ang tumatakbo sa kagubatan. Parang galit na parang kailan lang. Ngunit naharang ito ng isang bangin. Dahil doon, maswerteng nakatakas ang hunter team. Nakikita ang mga katawan ng kanyang asawa at mga anak na dinadala ng mga tao. Umalingaw sa buong bundok ang dagandong ng tigreng isang mata. Ang tigre na may isang mata ay tinatawag na Lord of the Forest ng mga tao rito. Ito ang huling tigre sa Yiri Mountain. Ngunit dumating ang koronel ng Hapon upang lusubin ang nayon. Mahilig siyang mangolekta ng mga bihirang hayop. Upang makuha ang Lord of the Forest, ipinadala niya ang kanyang mga subordinate upang hanapin si Mandok. Ngunit huminto si Mandok sa kanyang trabaho. Hindi pa rin niya napapatawad ang sarili niya sa nakaraan. Ngunit si Go Gayong ay kabaligtaran upang ipaghiganti ang kanyang asawa at mga anak. Dinala niya ang isang pangkat ng mga mangangaso sa bundok upang makuha ang hari ng kagubatan. Ginamit muli ng pangkat ng mangangaso ang lumang pamamaraan. Gamitin ang katawan ng dalawang anak ng tigre bilang pain at maglagay ng mga bitag sa paligid. Hindi nila alam na ang lahat ay nakita ng Lord of the Forest. Gabi na, sa wakas ay umalingaw-ngaw ang isang tunog sa bitag. Ngunit nang sila ay nasagasaan, natuklasan nila na sila ay nakahuli lamang ng ilang mga lobo. Wala ring nakitang tigre. Kasabay nito, ang Panginoon ng Kagubatan sa kabilang panig ay hinahaplos ang katawan ng batang tigre. Ang sakit ng pagkawala ng anak ay napaungol ito sa kuweba ng bundok. Hindi nahuli ni Go Gayong ang hari ng kagubatan, kaya kinailangan niyang pumunta sa Mandok para humingi ng tulong. Ngunit si Mandok ay hindi tumingin ng diretso sa kanya. Kung hindi mo ginagalang ang iyong mga junior, hindi papasukin ni Mandok si Go Gayong sa bahay. Ang pulong na ito ay nagpalungkot sa lahat. Ngunit tila interesado ang anak ni Mandok. Ayaw niyang mamuhay ng mahirap. Itinago ni Suki ang kanyang ama at palihim na tumakbo sa kwartel ng mga Hapones para magparehistro. Nang malaman nila na siya ay anak ni Mandok, binigyan siya ng mga Hapones ng baril sa pangangaso. Isang buong armadong pangkat ang umakyat muli sa bundok. Talagang nagkalkula si Go Gayong. Kasama ang anak ni Mandok na nangunguna sa daan. Kung may mangyari kay Suki, hindi uupo si Mandok at papansinin ito. Ang koponan ay nahahati sa dalawang linya. Kinuha muna ni Go Gayong ang hunter team para tambangan. Ginamit nila ang natitirang katawan ng tigre bilang pain. Pinamunuan ni Suki ang isa pang pangkat at pinalayas ang hari ng kagubatan. Umuwi si Mandok sa tamang oras. Pero walang tao sa bahay. Naisip niya ang ka-abnormalan kamakailan ng kanyang anak. Isang masamang premonition ang lumitaw sa puso ni Mandok. Ang hari ng gubat ay mahuhuli sa madaling panahon. Puntahan natin ito, kung papalitan ko ang aking ama at sumali sa pangkat ng panghuhuli ng tigre. Paano kung ang anak ng mangangaso ay gustong maging isang mangangaso? Napagtanto ni Mandok na nagtago ang kanyang anak sa mga bundok. Kaya hinanap niya kung saan-saan. Dahil hindi alam ng kanyang anak ang takot sa Panginoon ng Kagubatan. Sa kabilang banda, pinalo ng mga tao ang mga gang at tambol. Parang may naramdaman ang aso. Lahat ay hindi nang ahas na magpatuloy. Pinilit nilang makatakas sa lubad at tumakbo palayo. Sa kabundukan, may nakakabinging dagandong ng tigre. Tumayo ang lahat sa takot. Napatingin sila sa malaking bato sa harapan nila. Sa wakas ay lumitaw ang hari ng gubat. Nanlaki ang mga mata ng mga taong kanina lang mayabang. Tinitingnan ng hari ng kagubatan ang sangkatauhan. Ang buong team ay parang grupo ng mga langgam na takot sa harapan nito. Ang hari ng kagubatan ay umungal ng malakas. Ang mga tao ay nasa kaguluhan at tumatakbo kung saan-saan. Ngunit ang Panginoon ng Kagubatan ay hindi nilayon na patawarin sila. Gusto niyang bayaran ng mga mamamatay tao na pumatay sa kanyang asawa at mga anak. Sa ilalim ng pagpatay ng Lord of the Forest, ang purong puting niebe ay naging pulang impyerno. Alam din ni Suki ang takot sa Panginoon ng Kagubatan. Nagtago siya sa likod ng puno, hindi naglakas loob na gumalaw. Ang katabi niya ay pinatay ng Forest Lord. Nagsisisi si Suki na hindi nakinig sa payo ng kanyang ama. Dahan-daang lumapit sa kanya ang hari ng Kagubatan. Sa kabutihang palad, si Suki ay may pabango ni Mandok sa kanya, kaya hindi siya sinaktan ng hari ng Kagubatan. Ngunit nang ito ay aalis na, ang mga sundalong Hapones sa likod ni Suki ay may hawak na baril. Agad nagalit ang hari ng Kagubatan.
Ngunit hindi naintindihan ni Suki na gusto siya nitong salakayin, kaya kinuha niya ang baril at binaril. Huli na para dumating si Go Gayong. Napagtanto niyang nakulong siya ng Lord of the Forest. Inutusan niya ang kanyang mga junior na hanapin ang batang tigre. Si Suki ay sinampal ng Forest Lord at nagtaas ng kamay para humingi ng tulong. Ngunit ang Panginoon ng Kagubatan ay nagpaubaya na. Kung maagapan ang Suki, mabubuhay pa siya. Ngunit si Go Gayong ay nabulag ng puot. Gusto lang niyang patayin ang Lord of the Forest at walang pakialam kay Suki. Sa wakas, natagpuan din ng Hari ng Kagubatan ang bangkay ng natitirang batang tigre. Nang dumating si Go Gayong na tumatakbo, inalis ng Hari ng Kagubatan ang katawan ng batang tigre mula rito. Hulaan ni Go Gayong na sa pagkakataong ito ay malubhang nasugatan din ang Hari ng Kagubatan. Hinanap ng hunter team hanggang hitang gabi, ngunit hindi pa rin ito mahanap. Nang bumalik sila upang hanapin ang anak ni Mandok, kinaladkad siya pabalik sa pugad ng isang grupo ng mga gutom na lobo. Ang pinunong lobo at ilan pang mga lobo ay ngumumuya sa kanyang katawan. Matagal nang namamanhid ang kanyang katawan dahil sa sakit, kaya hinayaan na lang niya ang mga lobo na kumagit at kumagit sa kanya. Ngunit pinutol ng Hari ng Kagubatan ang pagkain ng mga lobo, hanggang sa dinala nito ang katawan ni Suki sa harap ni Mandok. Pagkaraan ng maraming taon, muling nagkita ang isang lalaki at isang tigre. Sila ang orihinal na pinuno sa kagubatan na ito, ngunit hindi pa rin makatakas sa kapalaran. Ang Panginoon ng Kagubatan at si Mandok ay parehong nag-iisa. Niyakap ni Mandok ang katawan ng kanyang anak at umiyak. At bumalik din ang Lord of the Forest para protektahan ang katawan ng dalawang anak ng tigre. Ang pagpatay nito sa mga hukbong Hapones ay ikinagalit ni Mizuno. Nagpadala siya ng isang pangkat ng artilleria na nagbabalak na pasabugin ang buong bundok upang pilitin na lumitaw ang Panginoon ng Kagubatan. Ang mga hayop sa kabundukan ay pinalis at ang mga puno ay nawasak. Nang makitang nawasak ang kanyang bahay, napukaw ang kamahalan ng Hari ng Kagubatan. Hindi na ito makatiis. Kahit na ang labanang ito ay malamang na magbuwis ng buhay, ang Hari ng Kagubatan ay dapat lumaban. Ang Hari ng Kagubatan ay parang multo. Sinamantala nito ang kalamangan sa kalupaan upang palihim na atakehin ang hukbong Hapones. Isa-isang namatay ang bawat tao sa bibig ng tigre. Ang Hari ng Kagubatan ay tumalon mula sa itaas. Nakipaglaban ito sa hukbo ng Hapon. Ang Hari ng Kagubatan ay parang si Azura mula sa impyerno. Ang hukbong Hapones ay binugbog hanggang sa punto ng pagkawasak nito. Ang komandante ay gumanti at nag-aayos ng mga taktika. Itinoon niya ang kanyang firepower sa Lord of the Forest. Masakit ang bala, ngunit hindi ito sapat para mahulog ang Hari ng Kagubatan. Ang Hari ng Kagubatan ay sumugod, hindi pinapansin ang ulan ng mga bala. Sinira nito ang huling linya ng Hapon. Tumakas ang ilang sundalo, ngunit hindi sila binigyan ng pagkakataon ng Hari ng Kagubatan. Hindi nito alam na nagtatago sa dilim ang hunter team. Hintayin ang Panginoon ng Kagubatan upang matapos ang pakikitungo sa huling kaaway. Nilalayon din ni Go Gayong ang pagkakataon at hinayla ang gatilyo. Saluhin mo, tumakbo ang pangkat ng mga ngaso para hawakan ng mahigpit ang Hari ng Kagubatan. Gusto ni Go Gayong na personal itong patayin. Nagalit ang Hari ng Kagubatan nang makita siya. Ilang taon na ang nakalilipas, binaril at pinatay niya ang kanyang ina. Binaril at napatay din niya ang kanyang asawa at mga anak. Ang Hari ng Gubat ay nagpupumilit na makatakas sa mga lubid. Sinampal nito si Go Gayong at sinaksak ang isa pang lalaki hanggang sa mamatay. Ang Hari ng Kagubatan ay umungal ng malakas. Sa sobrang takot nila ay hindi sila naglakas loob na gumalaw. Sa sandaling nagpumiglas si Go Gayong na hawakan ng baril, ang kanyang braso ay nabali ng Hari ng Kagubatan. Ang puot na pumatay sa kanyang ina, ang puot na pumatay sa kanyang asawa, ay labis na nagalit sa Hari ng Kagubatan. Pinunit nito si Go Gayong, kalaunan ay itinapon siya. Malubhang nasugatan ng Hari ng Kagubatan. Ang mga ngaso ay natakot hanggang sa mamatay. Ngunit hindi ito nakakasama sa kanila. Kakaalis lang dito, ngunit ang Hari ng Kagubatan ay hindi bumalik sa kanyang kuweba. Dumating ito upang hanapin si Mandok na nagdurusa. Wala na silang problema. Sa isang tingin lamang mula sa Forest Lord, naunawaan ni Mandok ang ibig niyang sabihin. Ang labanan sa pagitan ng dalawang hari ay naging isang hindi nasabi na pangako. Inilabas ni Mandok ang baril na natatakpan ng alikabok. Pagkatapos ay gumamit ng fire starter para sunugin ang iyong bahay. Iyon ang huling pagkakataong tumingin si Mandok sa kanyang anak. Suki, paparating na si tatay para hanapin ka. At dinala din ito ang katawan ng dalawang anak ng tigre sa kalaliman ng kuweba. Dahil sa pakikipaglaban kay Mandok, hindi inakala ng Forest Lord na makakabalik siyang buhay. Umakyat si Mandok sa tuktok ng Mount Eerie. Umupo siya sa lupa habang naghihintay sa pagdating ng Panginoon ng Kagubatan. Sa wakas ay kinaladkad ng Lord of the Forest ang sugatang katawan dito. Taos-pusong yumukod si Mandok sa Panginoon ng Kagubatan. Ito ang pinakamarangal na pagpupugay sa Diyos ng bundok na si Eerie. Itinutok ni Mandok ang kanyang baril sa Lord of the Forest.
Ang hari ng kagubatan ay umungal at sumugod sa kanya. Pagkatapos, hinayla ni Mandok ang gatilyo. Mahinang nahiga sa lupa ang hari ng kagubatan. Hindi na ito makakalaban pa. Dumating si Mandok sa gilid ng bangin. Itinapon niya ang baril, saka inilabas ang kutsilyo sa kanyang baywang. Bakit huminto? Sinabi ko na dapat itong tumigil. Tapusin mo yan. Sa pagtatapos ng kwento, si Mandok at ang hari ng kagubatan ay parehong nahulog sa bangin. Wala nang nakakarinig ng balita tungkol sa kanila. At ang sama ng loob sa pagitan nila ay nabaon din sa ilalim ng puting nyebe. Si Mandok at ang hari ng kagubatan ay may kanya-kanyang masayang pamilya. Parehong mahal ng mga tao at hayop ang kanilang mga anak. Ang maawa ay maging tapat. Para sa tao, minsan lang dumarating ang buhay. Ganoon din sa mga hayop. Bawat buhay ay walang pinagkaiba. Isa lang itong malaking isda na lumulunok ng maliit na isda. Iginagalang natin ang buhay at natatakot din tayo sa buhay. At magpasalamat sa mga hayop na tumutulong sa atin na pahabain ang ating buhay.